Natin ngayon yung format ng ating pong 10 days of prayer. Interactive po itong ating gagawin. Brother Rafi, Mic test. dito po tayo para Hello, mic test. grupo po tayo. Mag-group po tayo ng tiga-anim po. Then, merong isa sa inyo po na magiging pinaka-leader po. Group ng 6. Diyan sa likod, mag-group po kayo dyan ng 6. 4. Ay, si Kuya Willie. Diyan ka na po, samahan nyo na po. Actually, maganda nga. Kaya lang wala tayong mga kabataan eh. Mix ng kabataan. Then, pangunahan mo po dyan, Kuya Willie. No, ikaw na po maging leader dyan sa grupo na yan. Then dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Sheryl. Tapos, kayo po, sasama rin po kayo doon sa kawit. Hindi pwede rin naman po na kasi paplas naman dito, paplas ko, kapag ready na. Kasi ako ko lahat para pagka magpe-pray na tayo, umaawit na tayo sabay-sabay po. Siguro dito po banda. Dito po. Sister Violet, dito ko na lang po. Parang magkaano tayo mag-group po. No? Huwag tayo layo-layo. Sama tayo sa groupings. Dito tayo. Dito tayo sa isang row. Sa isang bench kami. Pwede po isang bench. Dagdag pa po dito. Dalawa pa. Ay, tama sa video. Dito kay si Brother Rainiel. Paano ba gagawin mo dyan? Group. Sa group din sila. Siguro dalawahin na lang po natin. Alanganin po Oo, dalawang group Hindi rin tayo. tayo pwedeng maging tatlo. Ayan. Sila doon mga boys. Dito sila. Oo. Si Rainiel lang leader. Si Rainiel lang leader dyan. Ang magiging leader na lang dito ay Sister Che na lang po. So makikita nyo naman po, ipaplas natin yung yung ating program, flow natin. So, una po, ako po ay mananalangin. Then after ko pong manalangin, magpapawid po ang ating chorister ng first stanza ng Words of Life. Bilang pasimula po. Opo, ayun, may mic pala. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa gabi na ito na siyang pasimula ng amin pong 10 days of prayer at lubos naming kinagagalak Panginoon na magkakasama upang muli ay buksan ang iyo pong mga salita. Amin dalangin Panginoon na kayo po ang siyang manguna sa pagbubulay-bulay ng inyo pong mga salita. Buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang kahalagahan nito. Makatulong po nawa ito sa aming mga paglago, Panginoon, at ang pangangasiwa po ng Banal na Espiritu ang siyang sumaamin ngayong gabi upang nang sa gayon, Panginoon, ang lahat po ng aming mapag-aaralan at matutunan ay siyang magbigay sa amin ng kalakasan ng aming pong mga pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ng aming mga kapatid na tutungo pa lamang sa lugar na ito, ay pakaingatan sila, Panginoon, makasama namin sila sa pananalangin, pag-aaral, at ang pagbabahagi sa isa't isa, Panginoon, ng inyong pong dakilang pag-ibig.
Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagtugon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Umawit po tayo, mga kapatid ko. First stanza lang po ng Wonderful Words of Life. Paki-plus, Brother Roy. Ay, Brother Roy pala nakaupo. Diba? Wonderful Words of Life. Anong number? Hymn number 159. Yan. Sing them over again to me. Ready, sing. Sing them over again to me. Wonderful words of love. Let me more their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Yan po mga kapatid, sundan natin sa bawat grupo po. Maaari po siguro na mas mag-close po kayo. Mag-close po ang bawat isa sa atin. Close po tayo. Kung mayroon po kayong mga dalang Bible po, no? Baka may Bible po dito. Gamitin na po muna natin. Para at least lahat po magbabasa. Ano po? Then, ang sabi dyan, look for specific qualities of Jesus. Give God praise for its quality of Jesus. After po niyan, tayo po ay aawit muli. No? 10 minutes naman po yan ang nakalaan dyan. Individual, at least sana bawat siya magbabasa. Nang tahimik po. Then, after nun, yun, ganun po. Sa cellphone po, kung meron, okay lang din po. Opo. O, sa'yo po. Hindi, meron po ako.
Mga kapatid, pwede po kayong mag-discuss as a group nung mga katangian ni Kristo na inyo pong nakita. Pwede nyo pong pag-usapan bago po tayo mag-awitan. Pwede po kayong mag-usap-usap tungkol sa qualities meron si Jesus sa inyo pong grupo. Ano yung ano na, yung Panginoon, siya, yung nakasulat dito. Siya yung walang anyo, walang kagandahan. Talaga mo. Kasi iniisip natin ang Panginoon ay napaka-guwapo or ano. Pero nakasulat dito, siya yung walang anyo o kagandahan na dapat nating pagpasalamat at walang kagandahan na may ibigay natin sa Kanya. Siya yung napaka-pinakit. Bakit kasi, bakit pinanggit po dyan? Walang anyo ng kagandahan. Kasi minsan tayo, ang tao minsan kasi nakatingin tayo sa minsan sa appearance, sa level ng kanyang edukasyon na naabot. Si Jesus wala nun eh. Hindi siya nag-aaral. Sa physical appearance, sino yung kanyang sino yung influence niya. Kasi ang tao na siya nakatingin eh. Mas tinitikitan natin yung mga influensyang tao, kilala, medyo mayaman, usually, di ba? Ang pananaw ng kaisipan ng makamundong tao. Yun ang nasa sa kanya si Jesus, wala lang lahat yun. Yaman, dumating sa isang sabsaban, wala. Physical na kagandahan, wala. Sabi nga ng Bible commentary na nag-aaral talaga. Ang itsura ni Jesus, hindi talaga siya nagmamalan. Moreno ang kulay niya, na medyo kulot ang buhok, hindi natin makakababa sa mga
pahayag yun sa kanong tao. Pero sabi doon, hindi siya tinanggap ng sarili kanya. Naparito sa kanyang sarili kanya, pero hindi siya tinanggap. So, who is totally rejected, yung kanyang bayan. Yung sinabi ng Panginoon, hindi ano eh, hindi ano eh. Pero mo, nagpaumpisa siya lahat ng nagiging. Siya ang nag-sustain, siya ang nag-ingat sa kanyang bayan. Pero naparito siya. Totally rejected siya. At pag iniisip-isip ko yun, at kung ano sakit, actually, minsan mas masakit yung emotion namin, yung emotion yung pagka-broken ang puso namin kaysa sa physical na sinaktan tayo. Di ba? Mas masakit yung yun, di ba? Yun ang naramdaman ni Jesus. Dahil yung minamahal mo, ay nireject ka. Yun ang Kagandahan pinaka- niya. Ganun pa man, pinagpatuloy niya. Pinagpatuloy niya yung kanyang panata sa Ama na iniligtas ang lahat. Kahit ba tinanggihan siya. Yung willingness, yung humbleness ni Jesus, yung obedience, kahit ano mangyari, tutuloy yun. Tuloy yung pagligtas. At ang isang ano pa niya, yung ano eh, yung nasa Gethsemane siya. Sa human nature niya, kasi nasa human nature siya eh. Ako sa dito. Gustong tanggihan yung cross. Sabi niya doon, kung magpasala sa akin, matutang. Diba? Pero huwag ang ibig ko. Obedience pa rin. Despite na hindi niyo inilintana yung idea na hirap. Kasi tayo minsan pag tayo, pag ayaw mo sa akin, ayaw mo rin sa'yo. Marami ka pang sasabihin. Oo, di ba? Minsan ganun nga, pero pag-isip-isip mo rin. Tapos sinabi pa dyan, siya ay tikom na dinala sa patayan na parang tupa. Na talagang hindi niya kayo sinumbatan. Hindi siya nanumbat na ganito, ganyan. Hindi. Yung pagmamahal niya talaga, hindi nanumbat. No. Kumbaga, susumbatan na lang yung kanyang ginawa yung mga puso natin. Kahit hindi niya sabihin, masusumbatan tayo ng kanyang sakripisyo. Kumbaga, tayo parang sa isip ko lang, parang wala din tayong itsura, wala din tayong ganda. Kasi ang Panginoon sa puso tumibigyan. Hindi tumingin ang Panginoon hindi tumitingin sa personal o sa kung ano man ang natapos mo, ano yung katayuan mo. Basta yung relasyon mo sa Panginoon, yun ang importante. Sa kanyang itsura man. Magkano na po kayo? Bakit? Yun ang pinakahalimbawa niya sa atin. Umawit po tayo ng pagpupuri para po sa ating Panginoon. Awitin po natin, Worthy, worthy is the Lamb. Hymn number, ano ba yan? 1-3. 133. Ha? Fred, ikaw daw, my friend. Ano yung first and third? First and third. First stanza at saka pangatlong stanza lang po. Yan. First and third stanza lang nakalagay. Oo nga eh. Lahat ba yan? Ay, nay, wala na. Sige, okay lang naman kung lahat. Okay lang. Sige. Lahat ko, nay. Reads Wala ka na. nakalagay. Reads ka na. Worthy, worthy is the Lamb, Pradisi. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah.
Bring thy blessed millennium, Holy Lamb. Glory, hallelujah. Praise him, hallelujah. Glory, hallelujah, to the Lamb. Thus may we each moment feel, love him, serve him, praise him still, till we all on Zion's hill see the Lamb. Glory, hallelujah, praise him, hallelujah. Glory, hallelujah, to the Lamb. Ang next po natin, mga kapatid ay confession. Basahin po natin ang verse 5 po nung binasa natin kanina, ng Isaiah 53. Then, take time for private confession sa inyo pong mga sarili. Mag-pray po kayo individually, mga kapatid. Then, pagkatapos po niyan, tayo po ay aawit.
Awitin po natin mga kapatid ko ang Marvelous Grace. Hymn number 109. Tayo silang lahat. Hindi. Ulang, pwede upo lang. Marvelous grace of our loving Lord. Ready, sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mounts outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Ang susunod po mga kapatid, 5 minutes. Sa atin rin pong small groups. Read John 16:13. Pray for the Holy Spirit to come and teach us the truth. Isang group lang po. Opo, yung leader po magpe-pray sa isang group. Leader din magpe-pray sa isang group. Pray for the Holy Spirit. Tayo, mag-pray side. Purihin po namin Diyos. Pinupuri po namin kayo, Diyos, sa regalo ng Holy Espiritu. Na siyang magpapahayag ng mga katotohanan ng mga bagay, ng mga mangyayari. At siya'y katututo ng mga kasasabi ko. Ama, hinihiling po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang kami po ay mapuspos.
lubos kami magtalaga ng aming mga sarili namin sa inyo araw-araw. Magkilalanin at mas ibisay Panginoon ang inyong kalooban para sa amin. Panginoong Diyos, sa pangasiwa ng Banal na Espiritu, matututunan namin, pati kayatin kami, lalong magtapat po sa inyo. Kaya po, Panginoon, aming dalangin ang Santong Espiritu ang mamalangin kapiling namin bilang Panginoon sa araw-araw. Patuloy na laging galing kami sa katotohanan. Sa pagkakamali ay galing kami sa pagsisisi. At sa paglilinis ay ilapit kami sa inyo upang kamuhin namin ang inyong kapatawaran. Panginoon, salamat po sa inyong kapatihan at pagtugon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. May magme-message ka na? Christmas season tayo. Last year. Anyayahan po natin ang Holy Spirit na lagi po tayong i-guide at umawit po tayo ng tungkol sa Holy Spirit. Yun po ang pamagat, Hover over me, Holy Spirit. First and third stanza lang po. Dire-diretso na. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko, para po sa ating awitin. Hover over me. Ready, sing. Hover over me, Holy Spirit, bath my trembling heart and broke. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me now. I am weakness, full of weakness. At thy sacred feet I bow. Blessed divine, eternal Spirit, fill with love and fill me now. Fill me now, fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come.
Pwede na tayo umupo. Pwede po tayong po mga kapatid. Ang next po ay magkaroon tayo ng activity. With your small group, tayo po ay magkakaroon ng siguro po mag-group tayo ng partner po. Tigda dalawa. Kung merong pong walang partner, pwede pong tatlo na lang sila. Then, ang ating pong gagawin, sabi po dyan, three things would like people to know about you. Share with each other, or we have many interesting facts we could learn about one another. So ano yung mga interesting things na gusto nyong malaman sa isa't isa? No? Bawat sa inyo. Oo. Kanina iniisip ko yan, marami bang kawili-wili sa akin? Parang hindi naman. So, at least mga kapatid, baka merong hindi pa tayo masyadong alam sa bawat isa na kakawiwilihan natin. Nabasa ko nga yun, di ba? Nabasa ko nga yun sa papel na yan. What three things would you like people to know about you? Anong gusto kong malaman? About sa akin, anong gusto mong malaman about sa akin? Ganon. Ganun na. Share with each other. Share.
sabing, ngayon, marami pa rin ako nakikita, pero sa, alam mo yung blessing ko, kaya mo na yung pag-control, self-control, natututunan mo yung self-control. Napapansin ko sa sarili ko, siguro napapansin ko dapat kong pansinin na pala mag-isip ko yung isang nagiging siya. Iniisip ko, parang yung Panginoon, pinalawa na yung pagkakawag ko. Kahit na mawin ko sa pagkakawag, magkakaya ako na kahit alam mo minsan pa. Titigil ako yung sarili ko para hindi ko na lang masaktan na pagkakawag. Asawa ko, dati yung punta natin Kasi nasa karanasan natin, pag hiniling natin, hindi mo namamalayan, dumarating na araw na sa'yo na pala. Ako marami akong pero hindi maano eh. Si nanay alam na ko lahat ni nanay. Parang alam na lahat ni nanay buhay ko. Pero yung ano ko lang, may share. Ako naman, ang burden ko talaga sa family dahil mahirap pala mag-asawa ng hindi mo katulad. Catholic. Pati yung family niya, kalaban mo pagdating sa ano, hindi ko naman sila inaano, pero pag magkasamaan ng loob, babato sa akin. Ayan, yung dahil simba ka lang nagsimba, nag-worship ka pa, nag-ano ka pa, pero yung ugali mo ka na nagaganyan. Diba yung nadadamay pa yung pagka, yung relihiyon ko. Mahirap naman ano, kasi ikaw pa yung gano'n kasama. Sabi ko, ang hirap pala. Eh, sabi ko kung may ibalik pala yung ibalik pala yung nakaraan. Ayoko na mag-asawa ng hindi mo katulad na hirap, di ba yung mag-worship ka, daan-daan. Nagpipray ka yung daan-daan. Tapos nagpipray ka, ang lakas ng tugtog. Eh, mga ganon, yung walang respeto. Pero, mahirap naman anuhin, no? Kasi ikaw yung masama kung anuhin mo. So, ipag-pray mo na lang na ano. Pero kahit ganun pa man, ang pinakasalamatan ko lang naman dahil walang bisyo, tapos kahit magsimba ka ng magsimba, walang pakialam ba, ay hindi ka pinagbabawalan or ano. Kumbaga, minsan kasi kung may compare ko, yung iba namang Adventist nga, nakakasama naman ng ugali. Dahil na gano'n, pero yung sa asawa ko naman, kung sa tahimik, mabait, di ba, nanay, kilala.
Kasi, di ba yung imbis na sa worship, di ba, yung kahit respeto man lang, or kaya kung pareho kayo, di ba, pareho kayo worship, kung may lakad man sa church, pareho kayo pupunta, di ba yung gano'n? Pero kung iba yung yung hindi kayo katulad, yung gusto mong pumunta, hindi pwede, kasi, mapalam ka pa, yung gano'n. May mahirap, sabi ko. Dati kasi sabi ko sa nanay ko, ba't hindi ko lang napabasa, ma? Hindi ko alam yun. Nung nag-asawa na ko, sabi ko na naririnig na hindi pala dapat na mag-asawa sa hindi mo katulad. Bakit? Tapos ngayon sabi ko, pwede bang hiwalay? Sabi niya, hindi na pwede. Ang mga sinabi ko, kasi may payo na huwag kang makipamatok o walang May mababasa talaga. Kaso ngayon, may mababasa naman din ako pwedeng maghihiwalayan. Sabi, kung nakakasawa ka ng mga masaya, huwag mong balayan. Kapag siya na ay napapabanal dahil sa'yo. Yes. Napapabanal dahil sa'yo. Ibig sabihin, hindi talaga ng Panginoon. Yan yun, kaya lang kasi, pag pinasok natin ng bagay, tulad ng nangyari, pilit ba ko kasi ako, ano na yung tatay ko ganyan. At ang struggle yung natin sa tatay ko, kami mga anak, hindi kami pwede sumama. Kaya hindi ako lumaki. Yung ate ko lagi ang binigay ng papa. Kasi yung tatay ko laging wala. Ako ang kasama. So naiiwan yung tatay ko yung papa. Kaya sila ang kasama. Ako lagi ang kasama. Kapag nasa bahay yung tatay ko, hindi kami pinapalita. Sinanay ko lang pinapaya ako. Ayaw niya sa sabi pa kanya sa akin, alam niya yung mga sumulista. Yan ang pumatong kay Kristo. Sabi niya, kaya nagdating siya po. Kaya, yun wala ako kay sabi ko. So, ayun yung gano'n. Yun nga lang, iba yung minsan, ngayon natin malalaman, no? Kapag hindi natin sinunod yung payo ng Biblia, May consequence. may consequence. Diba? Tama, Yung mararanasan natin yung hirap. Sundin mo lang yung gusto mo. May consequence. Mahirap talaga. Yung ate ko, matapay yun. Alam mo ba tayo? Pinilit siya ng tawag. Kasi mga pastors ng Mr. Saudi, yung kaya yung ate ko, ganun pa kami. Pero ayaw ko yun talaga. Kasi alam niya na, pangalan niya. So, yun ang struggle na namin sa tatay. Pero, hindi rin wala yun. Hindi kasi tayo malay mo, kasi meron namang nadadala eh. No? May nadadala talaga. Pero Kahit wala rin yung madala. yun nga yung ang importante dahil siyempre nakikita ka ikaw yung laging tinitingnan. O kung masama yung galit mo, diba? Simba-simba ka, worship ka, kung gano'n, diba? So, kailangan mong pigilan yung ugali mo. Kailangan mo pakita ka ng mga kabutihan. Kasi simple na kumbaga kita yung liwanag. Paano pag magmaldita ka kung ano yung sasabihin mo, kumbaga mawala yung liwanag. Tapos yun, masama ka pa. May maririnig ka pa. Ayun, puship pa kayo, simba-simba kayo. Ang ugali nyo hindi nagbabago. O, diba? So, ay sarili mo din yung pigilan. Mahirap. Actually, ano din yun? Hindi challenge sa'yo mag-exercise yung passion, yung community, yung love. Kaya kung magalit ka kasi iniisip mo, ay kailangan pala yung, di ba, yung Christ-like character. Sabi ko, ang hirap pala naman. Kaya di ba, makarinig ka nga lang ng kaibigan, o kapitbahay, o kahit pamilya. Di ba, galit na galit ka na. Pero iisipin mo, di ba yung Panginoon? Grabe na ang ginawa sa kanya, wala kang nanirinig. Kailangan daw yung like Christ character. So, parang ang hirap. Sabi ko ang hirap, pero yung talaga yung turo ng Panginoon.
Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. May mga ilan pa po tayong tatalakayin mga kapatid. At ayan po, gugugulin po natin yung 10 minuto dyan. Basahin natin yung Acts chapter 1, verse 1 to 3. Sabi dyan, please notice in verse 3, something that Jesus wanted everyone to know. Presented himself alive after his suffering by many convincing proofs. Then next, yung Luke chapter 24, 13 to 32. Yung verse 27, what did Jesus do to reveal himself to the 2 disciples? And 3, in verse 32, what was the personal testimony of the 2 disciples after they realized they had been with the living Savior? So ito po yung story. Pag binasa po natin yung Luke 24, 13 to 32, mabasa po natin yan, yun po yung paglalakbay papunta ng Emmaus ng dalawang mga tagasunod ni Jesus, na habang sila ay naglalakbay, ay nakausap nila ang ating pong Panginoon. After na yan, si Jesus ay ma-resurrect. So yan po yung ating pong pag-aralan po ngayon. Basahin po natin mga kapatid sa ating pong mga kanya-kanyang grupo po.
ng istorya. Yun na yun, no? Yung unang minsan sa mga hari. Saka kahit ginanon siya, kahit ilan, ano mo na, kahit gaano siya, inano ng mga kapatid niya, nung bandang huli, tinulungan pa rin niya. Tapos parang kumbaga, yung wala siya nagtanong ng lalim. Diba? Kasi nga, yung time na yun na parang naghirap na yung mga magkakapatid na tapos pinupunta nila sa hari. Tapos parang hindi nga siya kilala. Hindi siya nakilala. Pero siya kilala niya yung mga kapatid niya. Kasi alam mo, kaya ganun si Joseph. Na-realize niya kung bakit doon siya napunta. Kumbaga, blessing din na kahit gano'n ang naranasan niya na naging ano din naman siya sa mga Parang ginawa siya ng Panginoon pumunta roon. Kasi ganun na ang mangyayari. Hindi na nga masahin yung istorya na yun. Parang Maganda kasi kahit minsan magbasa kayo ng maintindihan, parang ang sarap ano. Minsan nga magbasa ka ng maintindihan, parang parang naantok ka pa. nanunod pa. Ay, hindi ko ganun doon bahala ng puso mo kasi salita ng Panginoon. Hindi ba? Parang pinakausap. Gaan talaga. Maganda din ito kung ganyan. 10 days prayer. About, ano ba yun? Prayer, tapos more of prayer, tapos sharing, gano'n na na yun. Tapos ibasa. Parang nagkakaroon ka ng time. Hindi pa pag, sa bahay ka lang. Tapos wala na. Kasi dito parang nakakapokus ka sa Sa experience mo, parang advice mo ko yung mga apo. kaya nga na Sa isip ko talaga. mahirap. Apo ko, kapatid ko. Pero bilang kailangan din na, di ba, marami artist, wala naman, naman, yung artist talaga na sumunod. Talaga sa Panginoon. Yung mga girlfriend nila, boyfriend nila, wala naman, iba na naman. Kaya dapat advice mo. Kasi hindi mo naman may isipin yung mga yan ma-realize mo lang pag magsama na kayo, pag may anak na kayo, tapos mag-aaway na kayo. Minsan, di ba dati, nasakit na kung nag-aaway na kami. Sing, kung ano ba yun. Huwag ipasunod yung Mga kapatid, basahin lang po natin yung sulat po ni Mrs. White sa Desire of Pages. Maaari ko rin pong basahin sa salitang Tagalog po, no? Basahin ko po. Desire of Ages, page 800. Sabi po dito, ganito nagsalita si Kristo sa kanyang mga alagad. Binubuksan ang kanilang mga isipan upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Pagod man ang mga alagad, hindi huminto ang pag-uusap. Ang mga salita ng buhay at katiyakan ay lumabas mula sa mga labi ng tagapagligtas. Gayunman ang kanilang mga mata ay napigilan pa rin habang sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Tinitingnan nila ang nakatakdang pagkapahamak ng lungsod ng may pagluha. Ngunit hindi pa nila napaghihinalaan kung sino ang kanilang kasamang naglalakbay. Hindi nila inakala na ang paksa ng kanilang pag-uusap ay naglalakad pala sa tabi nila. Sapagkat tinutukoy ni Kristo ang kanyang sarili na tila siya ay ibang tao. Inakala nilang siya ay isa sa mga dumalo sa malaking kapistahan at ngayoy pauwi na. Maingat siyang naglakad kasama nila sa batong daan, paminsan-minsan ay humihinto upang magpahinga. Sa gayon sila ay nagpatuloy sa mabundok na daan habang ang isang malapit nang umupo sa kanan ng Diyos
at makapagsasabing ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa, ay naglalakad sa tabi nila. So yan po yung about dun sa story binasa niyo po. No? Ano yung naramdaman ng mga alagad? Blind sila doon sa mahabang palalakbay ay hindi nila nakilala ang Panginoon. No? At tayo po muli ay mananalangin mga kapatid. At ang focus ng ating panalangin, ang sabi po dito ay, minsan bilang mga Kristiyano, kumikilos tayo na parabang sa Jesus ay nasa libingan pa rin. Gumugol si Jesus ng 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay upang personal na tiyakin sa kanyang mga tapat na tagasunod na siya ang buhay na tagapagligtas. Manalangin tayo sa ating mga grupo na hindi tayo maging bulag sa ating buhay na tagapagligtas. Ipanalangin natin na buksan ng Diyos ang ating mga mata upang makilala natin si Jesus, na si Jesus ay buhay at naroon sa ating mga buhay sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Tayo po muli, pangunahan ulit ng mga leaders po sa group, ang pananalangin. Kung saan po kayo komportable, nakaluhod o nakatayo mga kapatid? Tuhod na lang. Mas maana yung tuhod. Napakita sa mga alagad. At ito po Panginoon ay nakatala sa aklat ng Lucas, kung saan Panginoon ang papatuto sa amin ngayon ng mga bumabasa nito. Sapagkat kayo nagsabi ng Panginoon Diyos, mapagat ang bumabasa at bumabad ang lahat ng mga nagsasabi. Panginoon, dahil po sa aming mga babalahan sa buhay at mga iba't ibang mga prioridad, babagabag kami ng mga maraming bagay na tila ba walang inaasahan, walang magbibigay ng katiyakan na kami ay may pag-asa sa aming Panginoon Jesus. Siya po'y buhay at ngayon ay nariyan sa trono ng Panginoon kasama ng mga. Dalangin po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na buksan ang aming mga mata ng aming puso na ito'y maunawaan namin. Na ito'y sampalatayanan natin matapat na hindi ang mga bagay ng mundo ito ang siyang aming magiging sandalan ng Panginoon. Ang bumangon mula sa mga patay at nag-aharing magpakailan ng Panginoon Jesus. Ama, salamat po sa inyong pagpapaloob sa aming pagdalangin at aming hiling sa pangalan ni Jesus. Papel na lang. Mga Bible mo.
Alright, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang panawagan po ay marahil nababasa niyo po mga kapatid, sino po ang sa inyo ay kinukonvict po ng Holy Spirit at nagnanais na i-recommit ang kanya pong puso sa ating pong tagapagligtas. At nagnanais na siya ay mas makilala pa araw-araw. Nihilingan ko po kayo mga kapatid na tayo po ay lumuhod at ako po ay mananalangin. Mahal naming Ama, marahil dakilang Diyos, kami sa buhay na ito ay bulag sa buong katotohanan gaya ng panahon ng mga alagad. Tila ba puno kami, Panginoon Diyos, ng mga bagabag at hindi namin nakikitang mas maliwanag ang katotohanan ng pag-asa ng bawat isa sa amin ay mula sa aming tagapagligtas na si Jesus. Ama, tulungan po ninyo kami na lubos pang mapalapit sa patnubay at gabay ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ilapit kami sa aming tagapagligtas. Ilapit kami ng mas malapit na malapit, Panginoon, upang lubos namin siyang makilala. Gaya ng dalawang naglalakbay na kung paanong nagiinit ang kanilang kalooban, nag-aalab at napapasaya ng bawat tagpo ng pag-uusap at punong-puno ng pag-asang dala ng bumangong tagapagligtas. O dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami na nagnanais na mas makilala ang aming tagapagligtas at mamuhay ng may kagalakan at ang kanyang mga huling habilin ay ang paghayo upang ibahagi, Panginoon, ang pag-asa na amin pong naranasan ngayong gabi. Tulungan mo po kami, O Diyos, na matapang at masigla naming ibahagi ang tagumpay sa kamatayan at ngayon ay naghahari na aming Panginoong Hesus. Natanggapin ng marami upang magkaroon din naman sila ng pag-asa sa buhay na ito. Kaming mga narito, O Diyos, tanggapin po namin ang inyong pong mayamang basbas ngayong gabi. Patuloy namin na pag-aalabin ang aming mga puso sa mga paglilingkod, lalong higit, Panginoon, ang pag-abot sa iba. Sapagkat hindi masasayang ang paghihirap ng aming Panginoong Hesus para abutin ang marami. Kundi kami ay magiging kasangkapan upang matapos po ang gawain. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na narito, na tiklop luhod sa inyong harapan, nagtatalaga ng kanilang mga sarili. Napatuloy kami, Panginoong, lumago sa pagkakilala at pag-unlad bilang mga Kristiyano. Na sa gayon, Panginoon, isang kagalakan sa amin ang lahat ng mga paglilingkod, bagamat may mga sakripisyo, sapagkat naunawaan namin ang dakilang pagliligtas ng aming pong Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagtugon na aming inasahan ang kapuspusan ng inyong banal na Espiritu sa aming pong buhay. Salamat po ng marami. Ang lahat po ito'y aming niling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. At tapos na po tayo sa ating unang gabi. Meron lamang tayong 24 hours na hamon. Ano po? Mula ngayon hanggang sa kinabukasan bilang paghahanda natin sa pangalawang
araw ng 10 days of prayer natin. Actually, paumanhin, hindi ko nabanggit po yung title ng ating unang gabi kanina. No? At ako ay medyo nangangapa sa ating flow. Ang title po niyan, mga kapatid, ay kilalanin sa Jesus bilang ang buhay na tagapagligtas. Opo, bilang hamon po mga kapatid, basahin lang po natin to ng at atin pong pagbulay-bulayan. Medyo nanibago po kayo mga kapatid no sa ating tidbik. Pero na-bless naman po ba tayo? Amen? Amen. Sapagkat parang tayo po ay talagang nagbasa tayo, no? At nakapag-share tayo sa bawat isa. Maraming salamat po at bukas po puli ng gabi mga kapatid. Opo, Friday, then Saturday, hapon AY na. Opo, no? Ganun po yung ating pagkasunod-sunod.